Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Purihin ang Panginoon ay pumuli namin. Lord, maraming salamat po, Ama, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mga pagpapalang pinagkakalob sa iyong mga anak, Panginoon, sa dakong ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa katugunan sa aming mga kaibigan, Panginoon. Salamat, Ama, sa magandang panahon. Lord, ito po ibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, pagpalain ng bawat isa, Panginoon. At maunawaan namin, Panginoon, yung ituturo sa umaga nito. Lord, ako bilang lingkod mo, bigyan mo ng wisdom, Panginoon. Ito'y maipaagi ayon lang sa iyong kalooban naman. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga salita sa umaga nito. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. So, napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Talagang, at ito nga yung aming pinag-aaralan ni Pastora, hindi naman kami nag-uusap kung anong aming pag-aaralan, pero talagang magkakatugma. Kaya nga namin napag-aralan doon na talagang hindi pala pili sabihin ng tao na yun kasi ang sa akin ang revelation. Kaya pala nagkakaroon ng pag-aaway-aaway kasi iba yung pinaniniwalaan ng isa ay yung revelation sa akin ganito, hindi pala yung gano'n. Ang Biblia po ay may sariling revelation. Dapat pare-pareho ang revelation sa mga tao. So, purihin ang Panginoon. Salamat sa pag-aaral na talagang totoo pong kailangan natin mag-aaral. Medyo yung aking sister ngayon may kaunting kasama na yung aming mga pinag-aralan na talagang paano ba himayin ang salita ng Panginoon. At dapat pala alam mo sa Bible kung sino ang nagsalita at sino ang sumulat. Kilalanin mo sino ba yung karakter na yon, sino ba dapat alam mo. At may mga salita sa Bible pala na talagang practical at literal na sinasabi ng Panginoon. Yung lumakad ang Panginoon sa tubig, yun sa iba ginagawang spiritual, pero yun ay literal na lumakad talaga sa tubig ang Panginoon. Kasi si Pablo nakalakad din. So tayo man ay kaya rin natin lumakad sa tubig. Pag tayo may pananampalataya sa Panginoon. Napakaganda po ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Pag-aaralan po natin ngayong umaga ay ang panalangin ang susi ng lahat. Amen. So naniniwala ba kayo dyan na ang panalangin po ay ang susi ng lahat? Amen. Alam po niyo yung susi, maliit lang pero ito po ay nagbubukas. Pili po itong magbukas ng isang kwarto, pili itong magbukas ng isang budiga, ng pagpapala para sa buhay mo. Ito pong susi ay napakahalaga para sa atin. Diba? Minsan, nagmumotor tayo, tatadya ka na lang ng motor, wala yung susi. Balikan mo muna sa bahay. Hindi mo talaga mapapaandar. Kahit minsan nakasakay na ako sa kotse, wala pala yung susi, balikan mo na. Kunin mo nga yung susi kasi hindi tayo makakaalis. Napakahalaga yung susi. Napakahalaga yung susi sa buhay natin para magbukas. Kahit anong bagay, kahit dito nga muna naalala ko, galing kami sa amin, nagmamadali kami. Pagdating dito, wala pala sa amin yung susi, at may dala yung nandun pa. Hindi kami nakapasok, dyan lang kami sa gate. So napakahalaga yung susi. At ang tinuturo po dito ng Panginoon, ang Panginoon po nagsabi dito, ang susi po, ang sabi niya sa Lucas 18 verse 1, yan po sabi niya, sinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila ang dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Yung po yung susi na itinuro ng Panginoon, dapat tayong manalangin at hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. So ang pananalangin po pala, yung isang taon mong pananalangin, ito po ay preparasyon lang para sa iyo at sa iyong pamilya. Ito po yung paglilinis. Kung ano ba tayo bilang tao kasi pag tayo nananalangin, utay-utay tayong binabago ng Panginoon. Amen. At pag naramdaman mo na yung paniniwala mo sa pananalangin mo, after 2 years, mararamdaman mo na yung pag-araw-araw ka nananalangin after 2 years, after 1 years, yung 2 years, yung pag 2 years mo, doon mo na mararamdaman yung naniniwala ka na sa iyong sinasabi. Kasi yung unang taon, nananalangin ka pero hindi ka pa doon talaga naniniwala. Yun daw po yung paglilinis sa atin bilang tao. Tinatanggal sa atin yung mga dapat tanggalin. Nililinis tayo ng banal na Espiritu para yung lahat. At tumutulong sa atin kasi ang banal na Espiritu. Para next year, yung iyong prayer, yun na po yung magkakaroon ng, kumbaga may pananampalataya ka na ron. Naniniwala ka na na mangyayari yung prayer mo. Saka lang gagalaw yung mga prayer mo na nangyayari. Kaya after 2 years, pag 3 years, maaari ka nang mag-harvest ng iyong pananalangin. Parang doon na yung kapangyarihan ng pananalangin mo. Sa bawat pinapanalangin mo, pwede na itong mangyari. Pwede na maganap.
Hindi na po itong matanggap yung mga pinapanalangin mo. Kung tingnan natin doon sa unang share ni Pastora na ano ba yung nagkalag sa mga tanikala ni Pablo at ni Silas. Di ba sila ay nakakulong at talagang nakatanikala yung kanilang mga paa, kamay, pero sila ay nakakulong at ano nagtanggal sa kanila doon? Yung pananalangin nila, yung pag-awit nila. Nagkaroon ng lindol at nawasak ang lahat. At ang napakaganda ron, pag ikaw ay kasama ng lingkod ng Panginoon, alam mo hindi lang silang nakalaya sa lugar na yon. Lahat po ng naroong bilanggo nakalaya. At ang sabi, pag binasa natin tutuloy-tuloy, nagpabautismo silang lahat sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. So hindi lang ikaw, kundi yung buong sambahayan mo ay piling maligtas sa pamamagitan ng pananalangin mo. At yung yun pong una natin palang yung lilinis sa atin. Kaya pansinin mo, bakit kaya ngayon taon ang hirap? Parang hirap ako sa mga pinansyal. Balikan mo yung balikan mo yung mga 2 years doon. Halimbawa, 2024, bakit may nararanasan akong ganito? Balikan mo yung 2021. Ano ba yung nagawa mo noon? Ano ba yung ginawa mo noon? Bakit meron kang naranasan ganito? So yung ginagawa po natin ngayon, ito po yung pagdating ng panahon, mga malalaman mo na bakit kaya ako nagkapera ngayon? Bakit ako nag-harvest? Kasi po yun yung bunga ng prayer mo ng mga nakaraang mga taon. Ano ba yung ginawa natin noon? Bakit nag-harvest tayo ngayon? Ano ba yung nangyari sa iyo ng mga nakaraan? Bakit may suffering ka ngayon? Bakit may pinagdadaanan ka? Ano ba yung mga nagawa mo noon? Ngayon hindi mo na maalala, bigla ka, bakit nagkaganon ako samantalang noong nakaraang linggo lang? Nag-pray ako, noong nakaraang araw lang, nag-pray ako. Bakit minaranasan akong ganito? Bakit nag-sacrifice ako? Bakit nahihirapan ako sa buhay ko? Pagbalikan mo yung mga nakaraan mo, ano ba yung nagawa mo noon? Kung nagtanim ka noon, maaaring haharvest ka na ngayon. So kaya po sa ating pananalangin, ito po yung susi ng lahat ng bagay para sa atin. Pag pinagtibay po natin yung ating pananalangin, kaya pala magkaiba, pag ikaw ay matagal ng Kristiyano, pag nananalangin ka, meron ka ng, yung baga talagang, Panginoon, alam ko mangyayari ito. Alam mo na mangyayari. Kasi naniniwala ka na. Hanggat hindi ka naniniwala, maaaring yung mga prayer mo ay hindi pa rin ito mangyari. At yun po yung susi na ibinigay ng Panginoon. At may isa po siyang talinghaga dito, sabi po sa Lucas 2 hanggang 7, sabi niya, sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Sabi sa verse 3. Sa lungsod din iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinabi niya, at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang inihingi ng biyudang ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila kaya paghihintayin niya ng matagal, sabi sa verse 8, sinabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may madaratan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya sa Diyos. Purihin ang salita ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon na yung isang byuda, hindi po tumigil ng pananalangin. Hindi po tumigil ng paghingi sa Panginoon. Pag tayo po hindi tumitigil ng paghingi sa Panginoon, ang Panginoon po ay wala sa ibang gagawin kundi ibigay sa iyo. Hindi na niya kayang tanggihan. Kasi pag sinunod mo yung salita ng Panginoon, yung proseso ng salita ng Panginoon, magagawin at gagawin ng Diyos yung kanyang pangako. Hindi po niya ito kayang tanggihan. Mangyayari at mangyayari po yung ating pinapanalangin. Pag tayo po ay patuloy, hindi tayo naghihinawa, talaga pong mananalangin at mangyayari po yun. Amen. Kaya sa ating pong pananalangin, bigyan po natin ito ng diin sa ating pananalangin. Talagang tibayan natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Na talagang mangyayari yung mga bagay na yun. Sabi ko, salamat Panginoon, dahil kami ay nasa
nasa tamang daan, tamang direksyon ng ating pananalangin pag samba sa Panginoon dahil tayo ay nandun sa prayer. Sabi nga ni Pastor Sal, lagi kami nagpipintuhan. Sabi niya, Pastor, huwag mong bibitawan niya. Nasa tamang direksyon ang pagsamba niyo sa Panginoon, ginagawa ninyo. Kasi yun yung pinaka-backbone, yun yung talagang pinaka-matibay na pagtitiwala mo sa Panginoon, yung pananalangin. Ito talaga yung hahakot, sabi niya. Hahakot ito ng pagpapala sa inyo. Ito yung matibay, sabi niya. Kaya pala pag minsan yung mga una kang lumapit sa Panginoon, talagang nandun yung prayer mo, nandun yung ano mo, maraming mga distraction na gusto kang tanggalin, gusto kang alisin kasi yung 1 year pala, yun yung paglilinis sa pagkatao mo. Ang gusto ng Diablo na ikaw ay iligaw o matanggal doon. Pero pag ikaw ay patuloy titiwala sa Panginoon, hindi ka bibitaw. At after nun, doon na pala magha-harvest ka. Yung lahat ng prayer mo after 1 year, ito na kakaroon ka ng biyaya mula sa Panginoon. Kaya sabi niyo ni Pastor, manalangin lang kayo. Tuloy-tuloy lang ang pananalangin. Huwag kayong titigil. Sabi niya, diyan niyo makukuha ang lahat ng tagumpay. Sabi niya, kumbaga sa ano, parang sumasaludo ako sa activity ninyo sa church na araw-araw mayroon kayong prayer. Kasi na-umpisahan na po yung Saturday, wala na po tayong butas. Wala nang butas. 7 days talaga mayroon pong prayer sa kanyang tahanan. Kaya sabi ko, Lord, salamat dahil talagang nakompleto na. At talagang meron na yung kasiguraduhan. Lalo akong nagka-interest talaga na bakit wala pa man, di pa kami nagkakausap ni Pastor Sal, pero gano'n na talaga yung direksyon natin. Pero lalong pinatibay nung makausap namin yung matataas na leader natin na talagang gano'n ang pala ang dapat gawin. At minumungkahin din niya yun sa mga church na parang naging example tayo. Sabi nga ni Pastor Alan nung nandito, sabi nakakahiya naman dito matotoo ng mga nananalangin sa simbahan. Kasi sabi niya kami, umaabot ng 60 minsan ng attendance. Ang nananalangin, 2, 3. Sabi niya. So, sabi niya nakakahiya dito sa Bethel, magsalita ng ganito. Basta salamat sa Panginoon dahil hindi yung pangalan natin ang itataas, kundi ang Panginoon. Mga parang kahit medyo bata pa tayo sa pagdating sa ating sambahan dito o simbahan, pero meron na pong nakatingin sa atin na mas may edad na yung kanilang mga pero tinitingnan nila na gusto nilang gayahin. So, salamat sa Panginoon. Bago po kasi natag ang church dito, 2 taon po talaga kaming nananalangin. Araw-araw, gabi-gabi, kaming pamilya nananalangin dito. Na buong pamilya araw-araw kasi yung pandemic, nagsara yung bakery namin, wala kaming ginawa kundi manalangin. 2 years po talaga yan. Walang patid na pananalangin, gabi-gabi pananalangin, nagpapasa ng salita ng Panginoon. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Wala kaming trabaho ng 2 years. Sila Juju, walang trabaho, si Pulang umero kasi siya teacher siya eh. Pero ano lang, parang online lang siya, para sa bahay din lang. Kaya, pero tuloy-tuloy naman yung pagkain. Nagkasakit pa ako noon, yung ubo ko, 2 years din. Walang tigil yung ubo. Kaya hindi rin ako lumalabas ng bahay kasi pag lumabas ako, nagpa-check up ako, COVID na yun eh. Mawawalay ako kasi hindi kami makakapagpanalangin gabi-gabi. Kaya talagang inabot din kami yung trangkaso na yun na kung ipagpapacheck up ka, COVID na yun. So, purihin ng Panginoon, 2 taon kami nananalangin noon. At kusang tumating. Diba? Hindi naman natin sinabi na magpapagawa ng church dito, pero kusang dumating. Kasi yun po yung answered prayer. Hindi po yung kayang pigilan. Kaya sa buhay po natin, sa ating pananalangin, sa bawat ginagawa niyo tulad ng balo na yung na taninghaga ng Panginoon, mamamalayan mo na lang yung blessing dumarating sa iyo. Amen. Yung parang kalimutan mo na, nung nakaraan, nung 2 years na ito, nung aking itinawag sa Panginoon ngayon dumating. Bigla lang po yan darating sa atin. Kaya yung mga ginagawa po natin ngayon sa pananalangin, preparasyon po ito. Amen. Yung lahat ng ating binabanggit sa pananalangin, mangyayari at mangyayari ito. Kaya huwag ka nang magtaka isang araw na bakit naging milyonaryo ba? Amen. Kasi yung pinapag-pray mo araw-araw, at talagang salamat sa Panginoon, na talagang, kaya yung prayer ko, Panginoon,
gusto ko bago mag-October, naka-extend na doon. Kahit yung harap lang, naka-extend na siya. Na meron na siyang, kasi ang target niya, 2 bintana, pagkabilang malalaki, tapos sa gitna na yung pinto. Kasi ito, i-open ko lang itong mga bintana na dalagyan ko lang ito ng stigmatic. Pipinturahan ko, tatanggalin ko yung dyan habang may gawain. Kasi tinitingnan ko hindi kaya ng aircon natin. Amen. Kasi ang limit nila ay 80 to 100 na tao ang aatin. So hindi kakayanin ng aircon natin. Kaya gusto ko malaki yung pintuan doon, malaki yung 2 bintana. At itong mga bintana nito ay tatanggalin na talaga totally yung kanyang lalagyan ko na ng stigmatic sa likod, pipinturahan, ayusin natin. Para yung mga electric pa na lang ang gagamitin natin. Kasi hindi kakayanin ng una sa lahat yung power ng ating kuryente baka hindi tumagal. Baka mag-short at mahirapan. So, tapos yung aircon hindi rin talaga kakayanin. Kaya sabi ko, salamat Panginoon sa wisdom. Kaya namin tapos maghihiram na lang tayo ng mga malalaking electric fan. Tapos magpe-prepare tayo ng generator para imbis na mag-burn out, tuloy-tuloy yung gawain. Salamat sa Panginoon. Sa ating pong paghihiling sa Panginoon, ang pinakasusi po ay ang ating pananalangin. Ang sabi po niya sa verse 2, sabi niya diyan, sinabi niya sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. So ano ba yung hukom? Ano ba yung hukom? Di ba? Ngayon sa atin, judge yan. Talagang makapangyarihan. May paninindigan. Kasi pag hukom ka, talagang ang paninindigan mo dapat ay nandun yung pag hinatol mo, talagang hatol na yun. At talagang, pero wala siyang nagawa dun sa baloy. Binalik-balikan ka ba naman? At yan, hindi ko maalis sa isip ko yung example nung nangyari sa amin, sa nanay ko at sa tatay ko, nung yung kalabaw namin ay ninakaw. At ang nagnakaw ay, yung time na yung pulis at nagnakaw. Kita naman ng nanay ko nung kinakalat yung aming kalabaw, kita talaga daw niya. Pero hindi siya umimik kasi siyempre, takot siya, wala ang tatay ko nung time na yun, kami maliliit pa. Ngunit, nung mahuli, alaman, nakulong, tapos magpaparsya doon walang tigil ng kababalik-balik yung babae sa amin. Yung aming daan, hindi naman simentado, nagputik na kasi sa yung daan, sa kababalik-balik niya siguro isang araw, mga 20 balik kasi malapit lang halos, tapat bahay lang namin. Tao lahat. Para yung nanay ko, hindi na halos makapagtrabaho. Kasi sige lang kababalik-balik ng babae na yun para humingi ng tawad. At ginawa nung unang nakita nung hinanap yung kalabaw namin na yun, yung tali. Sabi ng tatay ko, yung tali doon nakita sa kapitan ng barangay. Sabi niya yung tali ng kalabaw ko yun. Sabi ng mga pulis, pambira naman kung tali ng kalabaw, daming tali, ano pala tandaan niyo dyan? Sabi niya yung pinakasumag niyan, meron niyang aspirin, 3 aspirin. Pinakuha sa pulis, tinanggal. Kasi yung pala tandaan ng tatay ko na pag nawala yung tali niya, yun ang pala tandaan niya. Nung buksan, nakita yung 3 aspirin, kanyang kahaba nakatusok doon sa ilalim ng sumag. Sabi niya, sa'yo talaga yan. Sa'yo talaga. Hindi nagpatutuo na yung mga pulis. Kaya piniga yung barangay captain. Kaya nalaman ko sino yung nagdala ng kalabaw. Nahuli. So, sabi ko grabe yung talino ng tatay ko. Kahit tali, may tanda pala yun. Kaya pala yung sinusumag-sumag niya. Okay, maano talaga ito. Kasi yung tatay ko po, ang time na yun, sa lugar namin, siya yung pinaka-attorney. Sa yung tanungan, may mga... Pag nakakuna ka sa kanya magtanong, sigurado hindi ka mamumulong. Magaling yung pagdating sa mga advice. Yun talagang... Kaya sabi ko nga, hindi, yung wisdom na binibigay ng Panginoon. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon. Na tayo po, yung hukom na yun, yung kanya pong desisyon hindi kaya balikin. Pero dahil sa balik-balik po ng pananalangin, balik-balik ng babae, yung time na yun, kami pa ang gumastos, papunta, parang nasa Taytay kami dito sa Puerto yung gulungan. Kami pa ang gumastos, yung tatay ko ang gumastos, nagpinta ulit ng kalabaw. Marami naman kaming kalabaw, marami kaming bakan tayo na nagpinta ng kalabaw para lang sunduin yung tao. Kasi hindi na siya makakalaya raw kung maabutin ng Marcelo sa loob ng bulungan.
Ganun po ang kapangyarihan ng ating pananalangin. Sa balik-balik talagang sinamahan na ni tatay, pati nung nanay ko, papunta doon. Tara Mari, kuhain na natin yung asawa ko doon. Pinuha nila. Wala kaming pira. Kami na ang gagastos para lang makuha. Doon ko rin sa nanay ko natutunan yung pagbasa na yung sinaing. Basa na yung sinaing. Tapos, kukunin yung bigas at ibibigay doon sa malapit bahay. Tapos dadagdagan ng tubig yung sinaing, nagiging lugaw. Reklamo yung kapatid ko. Ano ba yan, man? Lugaw na kakainin natin. Sabi niya, oo. Ganyan talaga. Alam ka naman, kakain tayo yung kabila. Walang kakainin. Hindi ko yun naunawaan ng una. Ayaw ko ng ganon kasi sabi ko, bakit? Bili naman yung sa inyo. Bakit? Sinabi na lang sana na wala ng iba. Pero ngayon ko lang po naunawaan na ganon pala talaga. Ganun talaga. Kaya yung mga nakikita namin sa magulang namin, kaya pala yung sa atin bilang magulang, napakahalaga po kung ano yung nakikita sa atin ng mga anak. Kasi tinitingnan tayo nila. Yes. Sa buhay po natin, ano ba yung nakikita ng mga anak natin sa ating tahanan? Nananalangin ba tayo? Nagtitiwala ba tayo sa Panginoon? Nandiyan ba yung ating pananampalataya ng Panginoon? Yung aming po mga hinihiling, mangyayari at mangyayari po. Nasa atin pa yun, nakikita pa rin natin mga anak na nababanggit pa lagi natin, anak, magtiwala tayo sa Panginoon. Panuloy tayong manalangin, magtiwala tayo sa Panginoon, isang araw makamit natin ito. Wala pong kapangyarihan ang kaaway pag tayo po ay nananalangin. Ito daw po yung sandata, sabi ng mga matataas natin mga pinuno ng ating mga leader, ito yung sandata na hindi kayang salagin. Kumbaga sa pagkakikipag-away, di ba yung espada, kahit anong isa lang puron putol, kahit daw anong laki ng isasagal ko, o anong kapal, tumatagos. Ganun po yung kapangyarihan ng pananalangin. Kaya pala ito yung pinakamabisang armas natin, yung pananalangin. Kaya sa bawat pananalangin natin, ay lagi ko dito pinagigiitan yung prayer. Kasi sa prayer po, talaga pong kayo ay mapuprotektahan ito. Maiaayos ng Panginoon ang buhay ninyo. Kahit pa sino kayo, ano ba yung pinagdaanan nyo, naging pinakamasamang tao ka man ng panahon na yun. May pinagdaanan ka mang parang hindi mo matanggap kahit sa iyong sarili. Pero pag patuloy kang lumapit sa Panginoon at patuloy kang nananalangin, tatanggalin yung talikalang yun sa buhay mo. Makakalaya ka. At ang tao pong malaya ay may kasiguraduhan, may biyayang matatanggap. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ay palaging sinasamahan ng Panginoon. Ngunit sabi doon sa last verse po sa 8, sabi niyan, sinabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Ang Panginoong Jesus po ang nagsabi niyan. May daratnan pa raw kaya may pananampalataya. Kasi po, habang tumatagal na tayo po ay nagliligid sa Panginoon, parami rin po ng parami ang mga pinagdadaanan natin. Kaya sabi ng Panginoon, di malatnan pa kaya ako? Kaya sa atin po paglapit sa Panginoon, dapat nandun po talaga yung 100% na pagtitiwala natin sa Panginoon. Na kumbaga, yung pamilya natin ay parang di ba tayo sa pamilya natin, pag ikaw ay kasama doon sa, tulad namin, sa pamilya namin, sa Rapa, kahit anong gawin, kahit anong halimbawa, may mga problema man, o si Jojo, kahit siya ay malayo na, may pinuntahan siya kung saan bayan, o saan bansa man, pero still kasama siya sa family. Diba? Kasama siya doon. Anong meron ako, meron siya. Ba? Ganun sa ating pamilya, kung sino man yung anak ko dito, sino man, basta kasama na siya na nakasulat na doon, kahit nasaan ka, kasama ka sa pamilya niyon. Kasi yun yung pamilya mo. Sa Panginoon po, sana po yun yung gawin natin tibay na kahit man tayo ay medyo may mga bagay ng mga pinagdaanan na kalayo man tayo pero still kasama ka sa pamilya ng Panginoon. Dapat laging nasa puso mo yun, nasa isip mo na ako ay pamilya ng Panginoon. Lagi mong ilalagay na nakasulat ako sa aklat ng buhay. Kaya yung iyong pagtitiwala sa Panginoon, yung prayer mo, lagi pong nandun. Yung magpapatatag sa atin na madaratan tayong Panginoon na tayo ay may pananampalataya sa Kanya. Na tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Tibayan po natin yung ating pagkapit sa Panginoon. Huwag natin problemahin yung mga bagay na mga makaka-stress sa atin. Sabi nga,
Huwag mong problemahin yung next month o next year. Kasi may mga tao na 3 years pa, ngayon yung problema na nila yung problema sa 3 years. Kasi magkakaroon daw ng ano sa ano ganito. Meron naman may mga ganong tao, pero sa atin, ang tinuturo sa Bible, sabi niya, huwag mo nang problema yung araw ng bukas, kasi may sariling problema yan. Kasi yung solusyon ng bukas pa rin. Pag problema mo yun ngayon, hindi mo talaga magagawa ng solusyon yun, kasi ang solusyon ng bukas pa rin darating. Kaya, huwag mong problemahin yun, baka nang problema ka, sa susunod na taon, yung pagpapaaral ko ng anak ko, kung saan ko kukunin yun. Huwag mong problemahin, baka next year wala ka na. Bakit problema mo yun? Di, pagdating pa lang, wala ka na sa taon na yun. Mag-relax ka lang. Pagkatiwala mo lang sa Panginoon. At yung prayer po yung susi. Yung prayer po ang magbibigay ng kalmante sa buhay at sa puso mo. At yung prayer din na yun na magdadala sa iyo ng mahabang buhay. Kasi bakit? Kasi hindi ka na kinakabahan. Hindi ka parang natataranta kasi naniniwala ka sa panalangin, naniniwala ka sa Panginoon. Kaya yun yung magdadala sa iyo. Kasi di ba ang tao, pag hindi ka masyado nag-iisip, parang relax ka lang. Kasi sa totoo lang, kaya lang tumataas ang dugo ng tao minsan, nagkakaroon ng mga isipin. Kinakabahan, ganito, kaya bigla aangat yung dugo. Yeah? Totoo yan, naranasan ko rin yan eh. Pag madami kang mga iniisip, pero pag relax ka lang, pamutor-mutor ka lang dyan, pag umaga, masarap ang pakiramdam mo yan. Masarap ang pakiramdam mo yan. Kaya, sabi nga ni Pastoran, dapat mag-practice ka na kasi at tinirio. Sabi ko ito kasi, so napakalaga po. Kaya yung, tamo, pag tayo po ay talagang nandun yung nakasentro sa puso natin ng Panginoon, yung lahat po ng pinagagawa ng Diyos magagawa at magagawa. Amen. Ibibigay ng Panginoon yung ating pinapanalangin. Ang sarap pa naman manalangin na nakalipas na, bigla mong natanggap, bakit? Kaya ako nagkaroon ng ganito. So, balikan mo yung ano, kaya maganda sana na isusulat eh. Kung meron kang diary o meron kang book na naipag-pray mo nung taon na yon, ano ba yung mga specific na yun, talagang mahalaga. Yung mahalaga lang na pinag-pray mo ngayong taon. Baka after mga 2 years, ito nangyari na ito. Naibigay na sa akin yung sniper. Ito na yung akin ito. Nandito na yung Ford. Oo, nandito na yung ano ko, yung Toyota na ikotse. Ito yung tao ito. After 5 years, bago binigay ng Panginoon. Diba? Makikita mo ito. Ayan. Yun yung magdadala sa'yo ng saya. Yan, nanalangin ako sa Panginoon. Lalakihan ko na. Nanalangin ako ng malaking tahanan. O after 10 years, ito na yun. Nakita mo rin sa diary mo. At pag, halimbawa, maedad ka na, mabasa ng apo mo yun. Uy, naku, gagayahin ko si Lolo. Ito pala, oh. So sa buhay po natin, magkaroon po ng tibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Yung pananalangin natin, ito po yung nagbibigay ng pag-asa sa atin. Di ba pag nakapanalangin ka na kahit yung anak ko wala pa, Lord, ingatan mo siya. Tulog ka na. Makakatulog ka. At pag naramdaman nyo sa buhay nyo, na hindi kayo makaalis ng hindi nananalangin, hindi kayo makatulog ng hindi nananalangin, ayan ang palatandaan na ang banal na espiritu nananahan sa buhay. Yan yung pero pag yung nakatulog ka lang, nagising ka, wala ka malang naalala, ay lumuhod ka sa Panginoon. Panginoon, medyo nalalayo-layo na ako sa iyo. Kailangan po, di ba tayo, minsan yan, nakapag-drive ka na ng ilang metro, bigla mo na alam, baka napag-pray. Pray mo ka eh. Tigil ka sa life, pray muna ako. Bago mo nga ganun eh, nangyayari rin sa akin yan eh. Pero pag naalala mo yun, ay mamaya na lang, doon na lang pagdating doon, huwag po yung gagawin yun. Kasi may kaaway po. Baka po, dyan sa gitna ng kalsada, biglang hindi ka nakarating doon sa pupuntahan mo, paano ka pa makapag-pray? Basta naalala mo, pray ka na agad. Yung oras na yun, tabi ka na agad. Gilid mo na yung motor mo, o kung puro man, gilid mo muna. Pray ka muna, pray po muna tayo. At nandun yung presensya ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Iingatan ka po ng Panginoon. Salamat po sa kanyang mga salita ngayong umaga. Ang susi po walang iba kundi yung prayer. At ang nagsabi po niya ng Panginoong Jesus. At ang lahat po ng sinasabi niya, dapat po natin paniwalaan. Ang nagkalag sa kulungan nila Pablo, walang iba kundi yung prayer nila. Sila'y manalangin, nawasak ang kulungan. Kahit pala anong laking tanikala, anong kapal ng pader,
tagus po. Kaya sabi nga ng ating mga leader na matataas, wala pong isasalag sa prayer. Kahit anong, pag tinaga mo yung prayer, kahit anong kapal, tagus. Kahit malaking pader, tagus. Yun napaka po pala ng kapangyarihan ng prayer. Sa ibang bansa po, may mga nangyayari na ngayon na dito sa atin, baha. Sa ibang bansa po, meron bumaba bigla ang lupa, kinakain ng tao. Mga palatandaan na mga talagang ang Panginoon ay malapit na. Amen. Salamat sa Panginoon na tayo po ay mayroong kasiguraduhan pag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, itong October natin gawain, mag-prepare po kayo, manalangin kayo. Kasi sabi ko nga, gusto natin na mapasaya yung mga pastor, yung mga lingkod ng Diyos. Parang naman meron silang ibang experience dito sa atin. Na ayun, bitin, yung mga big laro, bigay ng parapol pa sa amin, kaya nakatanggap kami. Kaya, pag tayo po, sabi naman ng salita ng Panginoon, pag nakapagbigay ka kahit isang basong malamig na tubig sa mga lingkod niya, hindi po ito babalik ng walang kapalit. Amen. Ibabalik ito ng Panginoon. Kaya, alam ko, pagpapalain kayo ng Panginoon, pasasaganahin tayo ng Panginoon para tayo ay makapagbigay o mapapasaya natin sila. Kaya, prepare po tayo. Sabi ko nga, sa kanila kasi yung kanta ng first person ay na lang nila, nire-record na lang dito sa atin live. Ay, thank you sa atin. At yung kayo po yung atin, ito po yung walang limit. Kahit po kayo ay member, auspicialis ng pili po kayo umatin. Sa unang gabi lang po tayo magbabarong. Nakabarong po talaga yan para sa marcha. Kaya gusto kong maibukas na yung pinto dito malaki para pag-march na maganda. Para talagang masayang-masaya. At saka preparasyon po yan. Kaya mag-prepare po tayo. Yung mga gusto umatin, gusto talagang pwede po kayo umatin para makita rin ninyo. Salamat sa Panginoon. Tayo po muna, libukod tayo na namin. Father God, salamat Panginoon sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo sa aming Father God. Salamat Ama sa itinuro mo Panginoon na dapat po kami Panginoon ipatuloy na manalangin. Hindi kami magsawang manalangin Panginoon dahil ito po yung susi Panginoon para mabuksan namin ang pagpapala sa kalangitan Panginoon. Salamat Father God, pagpalaan mo yung mga anak Panginoon sa dakong ito Lord. Lalo tigit ngayon Panginoon na nalalapit na October 23 at 22 Panginoon na activity dito. Lahat po ng aming plano Panginoon, samahan mo kami Lord. Maging yung extension namin Panginoon matapos po ito Father God. Lord, pagpalaan mo ang iyong mga anak Panginoon sa ganon, pili silang makatulong Panginoon para lalo mas magaan Panginoon ang gawain sa lugar na ito. Salamat po Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. At ibuhos mo yung mga pagpapala, Panginoon. At patuloy po namin mga kami ng tagumpay na sa inyo. Lord, ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you.